Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kung ating ihahambing tuldok lang ako sa iyong pagiging pinuno, sabi ni Pinunong General John habang nakangiti. Nang marinig ito ni Ambrose, ito ay nagsalita at sinabi, pero kahit ganon Pinunong General John, nagagawa mo pa rin ng tama na pamunuan ang Westrington, lalo na ang buong kasundaluhan. At isa pa, wag mo sabihin na tuldok ka lamang pagdating sa pamumuno kung ihahambing natin. Ito sa pamumuno ko, parehas lang tayo Pinunong General John. Nung simula ay tulad mo din ako. Kaya wag mo iisipin na ganon. Hindi ka man maging emperor o sect master para mamuno ng isang bansa. Pero bilang isang Pinunong General ng buong kasundaluhan, nasa kahusayan mo pa rin ang magiging takbo ng isang imperyo. Balang araw mas magiging mahusay ka pa na pinuno ng buong kasundaluhan. Kaya kahit kailan wag mo iisipin na maliit ka sa iba. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Pinunong General John, ito ay nagsalita at sinabi, salamat sa mga magandang nakikita mo sa aking pagiging pinuno ng buong kasundaluhan, Sect Master Ambrose. At salamat din sa pagtitiwala na kaya ko pamunuan ang imperyo at buong Westrington habang wala pa si Emperor Daryl. Sabi ni Pinunong General John kay Ambrose. At si Pinunong General John ay muling nagsalita at sinabi, Sect Master Ambrose, ngayon na nandito na din kayo, maaari na muna kayong tumungo sa kaharian ni Emperor Daryl. Ako ay magpapahanda ng mga makakain ninyo. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ambrose, ito ay nagsalita at sinabi, sige Pinunong General John, mas masaya kumain kung may nakakausap ako. Maaari mo ako samahan para kumain at may mga dapat pa din akong sabihin sa iyo. Sa harap ng hapagkainan ko nasasabihin ang iba ko pang dapat sabihin. Kaya hindi maaari na hindi mo ako samahan. Sabi ni Ambrose sa nagbibiro na tono. Nang marinig ito ni Pinunong General John, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, kung ganun Sect Master Ambrose, sasamahan ko kayo sa hapagkainan. At si Pinunong General John ay tumingin sa mga kasundaluhan na mga nagsasanay at sumigaw. Kayong lahat pagpatuloy nyo lang ang pagsasanay. Sa oras na dumating ang oras ng pagpapahinga nyo ay tumigil na kayo. Sigaw ni Pinunong General John. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan silang lahat ay tumigil saglit at sinabi, masusunod Pinunong General John. At ang lahat ng mga kasundaluhan ay bumalik sa pagsasanay. At si Pinunong General John ay muling nagsalita at sinabi, tayo na Sect Master Ambrose sa kaharian ng iyong ama. At si Pinunong General John ay pinangunahan ang paglalakad. At maya-maya si Ambrose ay sumunod na din kay Pinunong General John. At ang dalawa ay naglakad patungo kung nasaan ang kaharian ni Daryl. Makalipas ang ilang minuto, sila Ambrose at Pinunong General John ay nakarating na sa kaharian ni Daryl. Sa pagdating nila sa pinto ng kaharian ni Daryl, ilang mga kasundaluhan ang mga nakabantay sa labas. At agad-agad na yumuko ang mga ito at sinabi, Sect Master Ambrose, maligayang pagdating. At ganun din sa inyo Pinunong General John. Sabi ng mga kasundaluhan. Nang marinig ito nila Ambrose at Pinunong General John, si Ambrose ay tinaas lamang ang kanyang kamay at ngumiti sa mga kasundaluhan. At si Pinunong General John ay nagsalita at sinabi, maaari na tayong pumasok Sect Master Ambrose sa kaharian ng iyong ama. At dahan-dahan binuksan ng isang sundalo ang pinto ng kaharian ni Daryl sa Westrington. Sa pagpasok nila Ambrose at Pinunong General John,
Ilang mga kasambahay ang mga nakahanay sa tapat ng pinto ng kaharian sa loob. At ang mga kasambahay na ito ay agad-agad na yumuko at sinabi, Sect Master Ambrose ng Elysium Gate Sect, kayo ba iyan? Maligayang pagdating sa Westrington. At magandang araw sa inyo, Pinunong General John. Sabi ng mga kasambahay. Nang marinig ito ni Ambrose, ito ay nagsalita at sinabi, Tama kayo, ako si Ambrose, ang kasalukuyang Sect Master ng Elysium Gate Sect, mga binibini. Salamat sa inyong pagsisilbi sa kaharian ng aking ama. Na kahit wala siya sa kanyang kaharian sa mga nagdaan na mga araw ay nanatili parent kayo na pinagsisilbihan ang kanyang kaharian. Upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng kaharian ng aking ama. Kaya salamat muli sa inyong lahat. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng mga kasambahay, ang lahat ay kinilig at nagbulungan at sinabi, Totoo ngang napakamakisig at napakamagandang lalaki ang Sect Master ng Elysium Gate Sect. Ang kanyang kutis ay sobrang ganda na akala mo na hindi nadadapuan ng lamok. Napakagwapo niya, bulungan ng mga kasambahay, maliban sa isang kasambahay na namumuno sa mga ito. Naririnig nila Ambrose at Pinunong General John ang mga bulungan ng mga kasambahay. At ganun din ang pinuno ng mga kasambahay. At si Pinunong General John ay nagsalita sa mahinang tono at sinabi, Sect Master Ambrose, paumanhin ngunit iba talaga ang inyong kasikatan. Pagdating sa mga kababaihan, tulad ng iyong ama na si Emperor Daryl. Sabi ni Pinunong General John sa ng other na tono. Nang marinig ito ni Ambrose, ito ay nagsalita at sinabi, Tigilan mo, Pinunong General John, ang mga ganyang salita. Sabi ni Ambrose sa pabiro na tono habang nakangiti. At ang isa sa mga kasambahay na namumuno sa lahat ay tumingin sa mga kababaihan na kasambahay at sinabi, Tumigil nga kayong lahat, naririnig namin ang inyong mga sinasabi. Mahiya kayo kay Sect Master Ambrose. Nang marinig ito ng mga kasambahay, agad silang tumigil at bumalik sa tuwid na pagkakatayo. At ang pinuno ng mga kasambahay ay nagsalita at sinabi, Sect Master Ambrose at Pinunong General John. Paumanhin sa inasal ng aking mga kasamahan. Pinapangako ko na hindi na muli iyon mauulit. Paumanhin talaga, Sect Master Ambrose. Sabi ng pinuno ng mga kasambahay. Nang marinig ito nila Ambrose at Pinunong General John, si Ambrose ay nagsalita at sinabi, Hindi mo kailangan pa humingi ng paumanhin. Dahil wala ka naman ginawang mali at kahit sila. Hindi naman isang kamalian ang kanilang mga sinabi. Kaya ayos lang iyon, sabi ni Ambrose. At si Pinunong General John ay nagsalita at sinabi, Maaari ba kayong maghanda ng makakain at maiinom sa silid hapagkainan? Sabi ni Pinunong General John sa mga kasambahay nang nakangiti. Nang marinig ito ng mga kasambahay, ang pinuno ng mga kasambahay ay nagsalita at sinabi, Masusunod, Pinunong General John, sabi ng pinuno ng mga kasambahay. At si Ambrose sa mga oras na ito ay nararamdaman ang mga spiritual na lakas ng mga kasambahay. Lalo na ang kasambahay na humarap sa kanila ni Pinunong General John na ang pinuno ng mga kasambahay. Ang mga kasambahay na ito ang nahanap ni General Hyper na binili ni Daryl sa kanya. At ang mga kasambahay na ito ay nagtataglay din ng mga spiritual na lakas. At isang cultivator, tulad ng sinabi ni Daryl kay General Hyper nung araw na iyon. Sinabi ni Daryl na mas mabuti na ang mahanap ni General Hyper na magiging mga kasambahay sa kanyang kaharian. Ay nagtataglay ng spiritual na lakas kahit nasa average lamang. Dahil sinabi ni Daryl nung araw na iyon na para kahit papaano kung sakaling magkaroon ng sakuna sa loob ng imperyo kung nasaan ang kanyang kaharian. Ang mga kasambahay ay may sapat na kaalaman sa pakikipaglaban at nagtataglay ng sapat na spiritual na lakas. Para mapagtanggol nila ang kanilang mga sarili kung sakasakali. Kaya si General Hyper ay naghanap ng mga kababaihan na isang cultivator. At pwedeng maging kasambahay sa kaharian ni Daryl. Kaya ngayon ang mga kasambahay na nasa kaharian ni Daryl ay mga hindi basta-basta. At ang pinuno ng mga kasambahay ay tumuro sa isang kasambahay at sinabi, Ikaw, dalan mo sila Sect Master Ambrose at Pinunong General John sa silid hapagkainan. At ang iba sa inyo ay sumunod sa akin. Sabi ng pinuno ng mga kasambahay sa pautos na tono. Nang marinig ito ng mga kasambahay, sila ay yumuko at sinabi, Masusunod, Madam. At ang isang kasambahay na namumuno sa lahat ay nagsalita muli at sinabi, Sect Master Ambrose at Pinunong General John, maaari na muna kayong mag-ante sa silid hapagkainan. Maghahanda na kami ng inyong makakain at mainom.
sabi ng pinuno ng mga kasambahay. Nang marinig ito nila Ambrose at pinunong General John, ang dalawa ay nagsalita at sinabi, "Salamat." At ang namumuno sa mga kasambahay ay naglakad na at sa kanyang likuran ang iilang mga kasambahay. At ang isang kasambahay na naiwan sa tapat nila Ambrose ay nagsalita at sinabi, "Sect Master Ambrose at pinunong General John, dito na po tayo." Sabi ng kasambahay at naglakad na ito pasulong patungo sa silid hapagkainan. At sila Ambrose at pinunong General John ay naglakad na din. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!